Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninila ngayon sa ikatlong linggo sa panahon ng pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Minsan pa natin nakita sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas kung paano sa gitna ng nag-uusap-usap ng mga alagad ni Jesus, kung paano siya ay nakilala sa paghati-hati ng tinapay. Si Jesus ay biglang pumaroon sa kanilang kinaroroonan at sinabing, sunayin niyo ang kapayapaan. Peace be with you. No? Kalimitang sinasabi sa atin sa misa, halimbawa, sumayin niyo ang kapayapaan at sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. At anong sinasabi natin sa isa't isa? Peace be with you. Minsan nga, matik na lang eh. Peace, 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 peace. No? Sana hindi po ganon sapagkat alam natin na ang kapayapaan ay isang mahalagang bagay para sa bawat tao. Alam ito ng mga taong may maraming mga pinagdaanan sa buhay na kalimitan ang hinahanap ay tinatawag na peace of mind, kapatatagan ng loob. No? At ang pinakamakapagbibigay sa atin ng kapayapaan ay ang ating Panginoon Jesucristo, prinsipe ng kapayapaan. Pero ito yung kapayapaan na hindi ibig sabihin yung kapayapaan ng parang panglibingan. Hindi po. Ang kapayapaang iniaalok ni Jesus ay isang kapayapaan na bunga ng pakikipag ugnay sa ating sarili. Sapagkat alam natin na tayong mga tao ay minsan-minsan o minsan malimit, no? Na may mga kinakaharap na mga alalahanin sa buhay, kina-e-estresan, no? Kinababagabagan. No? Ano nakakapagpa-stress sa iyo ngayon? Isipin muna tayo. Ano nga po ba yung mga bagay na laging nasa ating isip, laging ating nasa puso? No? Hindi naman ibig sabihin na hindi tayo kailanman nakaramdam ng stress o agam-agam o duda, pag-aalinlangan. Normal yan sa ating mga tao. Ngunit ang sinasabi ng ating Panginoon, sapagat ramdam niya, kita niya, talos niya, yung kanyang mga alagad ay may mga dinadala sa kanilang damdamin, sa kanilang loob. Ang sabi niya sa kanila, tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Magandang tingnan natin at usisain kapag tayo ba'y na-stress. Tayo ba'y tumitingin kay Jesus? Kapag tayo naguguluhan, ano ang papel niya sa buhay natin? Siyempre kalimitan may mga dapat tayong ayusin tayo mismo sa ating sarili. No? O di kaya kailangan natin pakinggan, kailangan natin iproseso. Ngunit sana hindi nawawala sa ating abot tanaw o horizon si Jesus. Sapagkat si Jesus tayo, kilala niya tayo. Higit niya tayong kilalang di hamak kaysa sa ating mga sarili. Kung minsan nakakagulat sabihin ito, ngunit ito po ang totoo. Kaya magandang tingnan natin ngayong panahon ng pagkabuhay. Ano ba ang kinai-stressan ko? Ano ang papel ni Jesus sa aking maghapon, sa aking mga ginagawa, sa aking schedule? Pagpalain tayo ng Diyos.